Mga naitatalang patay dahil sa dengue pumalo na sa 12. Mga pasyenteng nangangailangan ng dugo higit na dumoble ngayong taon ayon yan sa Philippine Red Cross. Kaugnay niyan, naritong balitang tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Pumalo na sa 12 ang mga naitatalang nasawi dahil sa dengue na kasalukuyang lumalaganap ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. Sa isang pulong balitaan, isinawalat mismo ng Philippine Red Cross na nadagdagan na naman ang bilang ng mga namamatay dulot ng mapanganib na sakit. Ayon kay Chairman Richard Gordon ng Philippine Red Cross, ang ganitong pagtaas sa kaso ng dengue ay hindi umano dapat ipagsawalang bahala lalo na ng publiko. Git niya, bukod sa 12 kaso ng mga namatay, pumalo na kasi sa higit 1,700 ang record ng mga nagkakasakit simula nitong pumasok ang bagong taon. Dagdag pa rito, pinangangambahan din ng naturang chairman ang posibilidad na baka umabot na naman ang talaan ng bansa sa may pinakamataas na kaso ng dengue sa buong mundo. Right now, as of today, ang nakuha namin at nakalat na balita, 12 dead already, no? At right now, as I said, we have already 28,000 sa first week of February pa lang yan. Matatapos tayo ng February. Now, pagpapabayaan natin yan, baka paabot na naman natin yung mga nakaraang taon na tumaas tayo sa buong mundo. Samantala, kasabay ng dumaraming kaso ng mga naitatalang nagkakasakit, inihayag naman ni Chairman Richard Gordon na dumoble rin ang demand sa dugo mula sa kanilang tanggapan. Aniya, nakitaan ng higit 100% ang pagtaas sa mga nangangailangan ng dugo dulot ng matinding epekto ng dengue sa kalusugan. So there's a 114% increase in blood demand. In other words, from January to 19 February 2025, we have dispensed 1,125 blood units for dengue eradic cases. Mga tao dapat alagaan nila yung mga anak nila, alagaan nila yung paligid nila. In 2 points yan. Because ang kalaban natin dito, we're a warm temperature country. We have a lot of rain, may climate change. At minsan, siyempre, busy yung mga parents, hindi na atupag, tatawag, huli na. Dahil dito, mailang ulit na nagpaalala ang naturang chairman sa publiko na panatilihin ang kalinisan sa buong paligid ng tahanan pati na rin sa tamang pagtatapon ng mga basura upang maibsan ang tuluyang pagdami pa ng mga nagkakasakit. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!